Good evening, everyone. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo magsimula habang ako yung parating. Dahil tayo'y maraming nakabang ng pagpapala. Amen. Let us all stand and let us put ourselves in the presence of our Lord Jesus Christ to make this gawain successful and Spirit-filled and blessed. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Oh, Heavenly Father, we praise and glorify your holy name. We thank you, Lord Jesus Christ, Lord. Once again, we are able to come here to listen to your word. First of all, Panginoon, tinataas namin ang lahat sa amin upang hindi ito maging handa sa amin puri sa iyo sa gabi ito. Inaalis namin sa aming mga damdamin ng mga doubts, fears, anxieties, at ang lahat ng mga problema isasampagin muna namin dahil sa gabi ito, kami magpupuritan, hindi dahil sa aming Ama, kundi dahil para pupurihan at bigyan ng salamat. Dahil ikaw ang Diyos na buhay, ikaw ang Diyos na totoo, ikaw ang Diyos na mapagpala. Tuloy mo ang bawat corner ng isang ito ng iyong presensya, Panginoon. We always feel it, Panginoon. At patuloy na bind us together in you, Panginoon. At patuloy na talaga ng mga pananampalataya ng aming tinatago, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na hindi dapat kahiyaan, Panginoon. Kaya ang gabi ito ay walang gagawin kundi puno ng pupuri sa iyo, Panginoon. Samahan kami sa aming mga prayer partners sa gabi ito dahil namin ako namin nakatagumpayan ng pananalig ng mahal sa iyo, Panginoon. Lahat ng ito ay aming samot-alagan sa iyo ng pangalan. As we pray, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Now together, glory be to the Father, the Son, and the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen! Purihin ang Panginoon! Nakikita ko sa bakit sa akin na tayo nag-meeting. Amen! Amen! Kaya tayo na sa nagpungan ng papuri ang Panginoon dahil ito ang days of Elijah. Amen! Thank you, Lord! sabay-sabay tayo kumawin para kanyang Elijah. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. These are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And though these are days of your trials, of famine and darkness and sorrows, to be a voice in the desert, preparing the way of the Lord. Holy Ghost, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice to heal to me. Outside sing salvation comes. Happy birthday sa Ezekiel. These are the days of Ezekiel, the dry bones becoming your flesh. And these are the days of your servant David, rebuilding a temple of praise. Napakalalim sa Lord. These are the days of the harvest, the fields of his wine with his word. And we are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. The Holy Ghost, riding on the clouds, shining like the sun.
feel your presence in our hearts, Lord. And purify our hearts, Lord Jesus Christ. Glory to God. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purify your people, O Lord. Make us holy, Father God. Hallelujah. Hallelujah. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Father God, we praise you, we magnify your holy name. We adore you, our God El Shaddai. You are the King of kings, the Lord of lords, who made heaven and earth. You created everything beautiful that we would like to give you glory and honor to your name. Father God, we are sorry for our sins. Patawarin mo po ang mga bagay na nagagawa namin na hindi naaayon sa iyong kalooban. Inisin mo po ang aming mga kalunahan o Lord El Shaddai. Kami po paulit-ulit kami nagkakasala sa iyo at namin na kami po ay pinatawag
kami sa mga mali namin gawa na paulit-ulit namin nagagawa na di kaaya-aya sa iyong kalooban. Patawarin mo po ang aming mga karumihan ang mga pag-iisip na hindi maganda sa aming kapwa. Decrease us, Lord, and increase our faith to you. Yahweh El Shaddai, thank you for all the blessings you have showered each and every one of us. Thank you for your unwavering and unconditional love. Thank you for the community that you have built here in Alhambra. Salamat po, Panginoon, sa mga manggagawa na iyong sinugod dito sa aming lupasan, Lord, na hindi nagsasawang maglingkod sa inyo, O Yahweh El Shaddai. Yahweh El Shaddai, tinataas po namin ang aming servant leader, na si Brother Mike Zibilarde. Bless him with good health, O Yahweh El Shaddai. Restore his strength, O Yahweh El Shaddai. Bless Sister Lee Hartford, ang aming USA, Canada, Europe Coordinator. Nagpatuloy po maglingkod sa inyo, O Yahweh El Shaddai. Bigyan mo siya ng kalakasan, magandang kalusugan upang ipagpatuloy na pupuri at paglingkod sa inyong pasan, O Yahweh El Shaddai. Bless our preacher for tonight, Sister Zoe Ramos. Anoint her. Bless her good health, O Yahweh El Shaddai. Bless our coordinator, our councils, our youth here in our pasan, O Yahweh El Shaddai. Pagdaling mo po ang lahat ng may sakit, ang mga nawawala sa iyong ubasan, hindi po pabalikin at makita ang iyong kabutihan. Amen. O Yahweh El Shaddai, open our hearts to see who you are. Begin to change us, shape our thoughts, soften our hearts, and help us reflect your image. Even when the world around us fails you, may your presence be our clarity and hope. Transform us by your love until we shine a little more like you. Amen. Thank you. You
So long days, so the words are little ways. The moment I see you face to face, nothing in this world is satisfied. Jesus, you're the one, the one. Your presence is everything. Your presence is Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Lord Jesus, Lord Jesus. Praise God, praise God. Thank you, Lord. We're seeing for now as we go to our next portion, the sharing portion for us to thank the Lord and give our testimonies, how good we are, how God is good to us. So, wala na pong mahihiya. So, ngayong Kwaresma, kailangan mo share. Amen. Alam ko, meron mag-share ko yung mga bagong dating. Brother Dino! Welcome back! Kasi hindi ako pinag-aaral ka lang. Pinipos si Yahweh ng salanan kay Lord. Ang hawak kong may bumanatang ng falsetto dito. Thank you, Lord. So, dahil po sa inasahan pangyayari noong paper,
Sister Nancy doon sa Cebu. So, sana walang plano at hindi nasaan talaga kailangan namin umuwi. Kami lahat. Kasama ang balay ko, kasama ang anak ko, si Brother Anthony, at si Baby. Uwi na po kami. Maraming plano before nangyari po yan na dalawin namin ang nanay ko na nasa Canada noon. Nagunahan kami ng takot. Dahil green card po kami ng Sister Nancy. Dahil sa mga nangyayari, sa napapalitan po namin, na kahit green card o kahit citizen pa, nakakatang kabalik, hindi nakakabalik. Naunahan po kami ng takot. Dito pong, so nakauwi na lang si nanay sa Pilipinas for good, hindi namin siya nadalaw sa Canada. I haven't seen her before itong pag-uwi namin for almost 20 years. Ito na ako nangyari na umuwi. Napilitan. Uuwi talaga kami. Although initially sabi ko, Nancy, tatay mo naman. Dali ikaw na uwi, mag-iwan na ako dito. Kasi, number 2, is namin, wala kami ipon, wala kami pera ng kasas. Yun ang unang lesson. Kumapit kami sa barko. And thank God, nakakuha kami ng pera. Unang lesson po. At dito, ilakasan na namin ng loob, uwi kami. Okay. Nakumpinsi nila ako na umuwi din. Pero nandun po yung agang-agang sabi nga ni Sister Tina. Pagkakalit nila. Ito na nga po. Pabalik na, so nailibig na po namin. Pangalawang blessing po. Hindi ko ulangan. Pangalawang blessing po. Pagdating po doon, nagkasakit po kami pareho. Ni Sister Nancy. Siya na una, sakit ang siya. Nilagnat. Hindi makakain. Pero it passed for just one day. Kinabukasan ako naman po sumunod. Ganon din po na symptoms. Pero mas malala. Dahil talaga masakit na masakit. And in the range of 1 to 10, nasa 10 talaga siya. Pinilit ko pa rin po dahil may mga misa. Yung kamay. Ang naka-schedule na debate ko ay February 14. Arts Day. Bago yun, may mga misa sa gabi at kailangan nila akong tumuto. So, while tumuto ako, pawis ako sa sakit ng siya ko. Naano, kumakanta kami. After, hindi din ako makakain sa kanyang dahil na bumba, lahat ng i-imagine ko na matitikman ko, hindi ko po matikman. Dahil bloated ko siya po, feeling ko po, busog ako. Kahit tubig, hanggang dito lang po, nararamdaman ko na hindi siya pumapasok. And then, until the day before the debate, pinakain ako ni Nancy dahil nakikita niya hinang-hina na ako. Kumain ka dyan. Nuhanan niya ako ng price sa pansit. Kumain ako. Sumakit ang siya. Pinilit ko kasi na pasok. Hindi ko na nakaya. After the mass, natala na ako sa ER. Punta kami ng hospital. Ma-alleviate yung pain. Pero plan ko talaga hindi magpa-admit. So, pinahiti ako dextrose sa ER. Nawala ng konti ang pain. Ay hindi na talaga sapat. Hindi ako ng ingay. Pero ang sinasabi na ng doktor, CT scan po, doon nakita, ileus. Part of my small intestine, hindi gumagana. Kaya baka doon, meron na doon, yung pagkakala. So whatever is pumapasok, hindi pumapasok dahil naman. At whatever na hinihihi ko, lumalabas sa minsan, diarrhea ng doon po. Talagang pure tubig. So, ileus. Kailangan daw muna
na ibalik ang pagkailangan ng industry. Complete rest at walang pagkain. Strictly liquid diet. Kinabukasan, kasi madaling araw pala yun. Nagpaiyak kami, midnight. Pagtaas na ng araw, kailangan namin lumabas. Sabi nung ito, hindi kayo magpapakami, kailangan kayo admit. Dahil continuous dapat ang trip. Para bumalik ka. Doon, meron pa kami nililigan. Ngayon alas 2. Ako pa tutugtog, wala kayo mabuko. Sayang ko ng labor. Lumabas po kami. Medyo wala na akong sakit. Ang pain ko. Pero hindi pa rin ako pwede kumain. So, ilibig po namin. Pagdating doon sa simbahan, kakanta na kami, bumalik din sa tinais ko ulit, tumutugtog kami, nakakata kami ng Sister Anna. Hanggang munta kami sa Manila Memorial Park sa Cebu, na ilibig na po namin. Kailangan ko bumalik sa hospital. At i-continue po yung hydration. So, 3 araw po kami doon. Akala ni Nancy, makapag-bakasyon po siya. Eh, sa atin po pala, bawal iwanan ng pasyente mag-isa. Hindi ka tulad dito. Wala siya nagawa. Magkikipag-meet sana siya sa mga former classmates, yung mga former co-teachers. Wala siya nagawa. Nandun siya sa akin. So, habang kumakain siya ng adobo, anong inaakit sa kwarto, inaamoy ko na lang po yun dahil strictly liquid po. At talaga sana, 1 more week, sabi ng doktor, 1 more week, kapag sa hospital. Dok, ang flight ko namin pabalik sa 19, wala na po kaming pera na i-move yan. Sign ulit ng waiver. So naka-uwi kami, hinapa rin ako, strictly liquid diet, hanggang sa nasa airport na. Pangalawang blessing ko yun sa airport, Lord. Thank you po. At nabayaran po namin almost 70,000 kasi wala kami fitness, wala kami insurance doon. So, pagdating sa airport, ito na po yung pagkakabasa. Akala ko talagang magkakaroon ng problema kasi nakita ko yung boarding pass na issue para kay Sister Nancy. Meron pa 1S. Alam ko kung nagtatrabaho ako sa PAL. Alam ko yung ibig sabihin nun. May secondary check sa kanya. Pero alam ko na secondary check kung saan ka galing. Like dito, galing ka pag-uwi ka ng Pilipinas, meron ng boarding pass mo 1S, 4 na S. Dito ka check ng matindi. Pero ito, paalis na kami, nakasakay na kami, ang kabako dito. Kasi yung talagang kabako, nakakapasok kaya kami. Ano pang blessing po? Tawagan ang tinawagan ko yung mga bossing ko sa Napan. Ano ba ibig sabihin dito? Mahuhod pa si Sister Nancy sa secondary check. Kaya hindi siya makalusot na deport. Hindi ko pa sinasabi ko sa kanya. Kami lang yung may bayan nag-uusap. At saka yung bossing ko sa palo. Kuya Lino, sabi nila, huwag kang galala. Random yan. Na-random lang si Sister Nancy. Hindi sabihin dahil nag-overstay kami. Tinarget talaga kami. Siya ang main eh. Siya ang teacher dito. So, na-random lang. Dasal ko po. Nilift up ko talaga. Sabi ko, mind. Dasal kayo dyan. Sa ako na sinabi niyo talaga nasa erotan kami. At nakalusot. Lord, kung naiwan siya, tutuloy niya yung bakasyon niya. Kasi naudot na nag-sakit. Bawal pala yung walang bantay doon. Amen, Lord. Dilan, pwede na isa. Tsaka, welcome to Sister Solly and friends. Welcome po. Sino pa po? Isa na lang po. Isa mo? Sino pa? Sino ba? Ayan. Sige, ikaw na. Tsaka announcement.
Magpapasalamat po yung bagong opera. Praise God, thank you, Lord. Palakpan po natin siya. Welcome back po, brother and sister. Welcome po. Hindi naman po yung sinasabi ko kasi, ang ano, hindi po S, hindi dapat D. Deported. Hindi po kaya. Ito na po yan. Pinagpapasalamat po po sa success po ng ating surgery po 3 days ago. Praise God po. Makakabalik na rin po ako sa trabaho after 3 months, more than 3 months. Bagod na po. Thank you, Lord, sa ako. Dire-diretso pag-healing. Announcement po, yun lang po ang aking sharing, pero in Jesus' name, napapabalik tayo. Basta patuloy at patuloy tayo mag-prepare. Yaman siya. Announcement po, March 6, next station of the cross here at also church as scheduled po tayo sa day and Friday, March 6. March 22, then for Spirit Recollection po, sa Eagle Rock po, we are group 1, kasama po tayo sa sponsor dun. April 3, Good Friday, dito sa Eagle Rock. Please save the dates and support these events to God be the glory. Thank you, Lord. Amen. 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 Purihin natin ang Diyos buhay. Thank you, Lord. Thank you, El Shaddai. At tayo po ay magsitayo na at tayo po ay dadako na sa ating pinakahihintay na parte ng ating pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Ang pakikinig po ng mabuting balita ng ating Panginoong Yahweh El Shaddai na ang kanya pong gagamitin taluyan at biyaya ng kanyang pagpapala ay walang iba kundi ang ating anointed gospel sharer na si Sister Solly Ramos. At bago po yan, tayo po lahat ay sabay-sabay natin dasalin ang the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Ating po sabay-sabay dasalin ang ating covenant prayer with our Yahweh El Shaddai. Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahanap ng pagkukup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mukat tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa pangalan sa umang lapitan, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang balabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasagalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawin biglaang paglusog pagsapit ng araw. Ni sa anumang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan ng araw kung dumating. Kahit na mabuhay sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mo di ka maaalam. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Iyong masasama ay makikita mo pinarusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang darakal, kahit anong uling mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuburin niya ang maraming anghel silang susubaybay, kahit sa dako ikaw maparoon, tiyak ingatan. Sa kanilang palad ay itatayukat silang magpataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas, kabagsik, di ka maaano sa mga serpente niyong mabangis. Ang sabi ng Diyos, aking iligtas sa tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tama ko'y kikinalanin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako sa sila'y pakinggan.
aking sasamahan at kung may ilalim ay sasakulong. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at kakantimpalaan ng mahabang buhay at nakatigiyak ng tatamoy nila'y kaligtasan. Maaaring ibilig ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salo. Ngunit sa sandali ng bayan ito na aking pinili, ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at kaligtaan ang kanilang kasamaan. Dirigin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bless
Diyos namin makapangyarihan. The Lord will have to glorify you in this place, O Lord. Lord, in the name of your Son Jesus and His powerful blood, cleanse each and every one of us, Lord, so that we could listen to your powerful message to each and every one of us. Lord, wala po ang magagawa kundi mo kami sasamahan, Panginoon. Lord, lahat kami ay makasalanan. Ngunit sa lugar na ito,
And tonight, Lord, we give you all the glory and the honor and the praises. Bless this place, O Lord Jesus, where your word will be heard, O Lord Jesus, the powerful word of God. Bless this chapter Alhambra, O Lord Jesus. This is your gawain, O Lord, so we know you will bless this place, this gawain, and each and every one of us, and all our intentions, O Lord Jesus, we lift up to you. We thank you, Lord, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. It's good to be back again in Alhambra. All those who came from the hot and cold. Hindi pa malamig sa Pilipinas. Tama na po yung weather. Tama na. Hindi ka Sabi ko pa kasi umiinit lang. Dito rin, init na. Ay, talaga. Thank you for assigning here. Oh, I wanna thank also, kasi hindi na ako nag-drive, hindi na, kaya humihiling na lang ako kay Brother Gary. Dalawa lang yun. Salamat sa tatulong Angel, si Sister Adele, si Sister Marieta,
No, Lilia. Mali. Ito na. Kaya masarap. Mga brother matanda mo. Anyway, a reading for tonight is Transfiguration. Kailangan transfigure din tayo, no? So let's listen to the word of God. Jesus took Peter, James, and John, his brother, and led them up a high mountain by themselves. And Jesus was transfigured before them. His face shone like the sun, and his clothes became white as light. And behold, Moses and Elijah appeared to them, conversing with him. Then Peter said to Jesus in reply, Lord, it is good that we are here. If you wish, I will make 3 tents here, one for you, one for Moses, and one for Elijah. While he was still speaking, behold, a bright cloud cast a shadow over them. Then from the cloud came a voice that said, This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Listen to him. When the disciples heard this, they fell prostrate and were very much afraid. But Jesus came and touched them, saying, Rise and do not be afraid. And when the disciples raised their eyes, they saw no one else but Jesus alone. As they were coming down from the mountain, Jesus charged them, Do not tell the vision to anyone until the Son of Man has been raised from the dead. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. For his healing faithful God, who pray one Hail Mary, Hail Mary full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. I believe that whenever Jesus is, there's the Mother, Mama Mary. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Alam niyo, even in Jesus' time, He chose 3 only. Tatlong kaibigan. Kayo, ilang kaibigan niyo? How many friends do you have? Close friends. Ako ulit. Kasi ang kaibigan ko lang si Jesus. I stopped na yung, ewan ko, before I
I have a lot of friends, but of course friends. But the closest friend I have is Jesus. Kasi, hindi sa chismosa. Diba? Minsan may kaibigan ka na you have a friend na you tell your problems and everything. And then when he or she gets mad at you, she'll tell somebody else. Diba? Kaya, it's really hard na talaga to have a friend here on earth except Jesus. I have friends there. But I don't tell them my secrets. even Sister May, I don't tell my problems. She tells me her problems, and we pray, you know. But anyway, I just tell them that pray for me because I have a problem. Then I don't divulge it. You know, Peter, James, and John. You know this gospel, if you look on Exodus chapter 19 and 24, the Lord also asked Moses, only Moses, to go to the top of the mountain to receive the what? The law, the 10 Commandments. And then Moses stays 40 days in the mountain. May connotation na this transfiguration. And this Peter, James, and John are ordinary people. They're all fishermen. No? Na tayo tinatawag ng Panginoon in our face value. No? Na tayo makasalanan. Pero the Lord calls us. Why? Because He wants to use us to save His people. No? Mahirap maging disciple. Grabe tayo. Easy na rin yan. Pero, ako kasi perfectionist. I'm a perfectionist person. I ponder every situation, every day. Ponder in your heart what's happening in your lives. No, I ponder that. And then I connect it to the Word of God. I always ask myself, why did this happen to me? Why? So just like Peter, James, and John, they're like ordinary people. But Jesus took Peter, James, and John and led them up a high mountain by themselves, and He was transfigured before them. You know, when Jesus calls us, He will reveal a lot of things to us. What brother shared, you know, we have a lot of miracles. We see Jesus in our miracles. We see Jesus in the Blessed Sacrament, in the Eucharist, and all the 7 sacraments, because Jesus was the one who instituted them. No? You can see Jesus with your own eyes, with your own faith. No? That's why we have to develop our faith by listening to the Word of God. Mahirap man o madali, we have to listen and ponder it in our hearts. You know, things happens in our lives, like there's deaths, there's problems, there's sickness. Why does it happen to our lives? You know why? So
we could empathize those people, the people that had so much problems. When I lost 32 pounds and I almost died, I almost did. Imagine me, very thin already with 32 pounds. But I thank God because I had the faith. Earlier we were talking about faith, no? Kahit magkasakit, Sister Tina, no? Pinag-usapan na namin kanina, Sister Tina, Sister Annie, and me. I went to a lot of problems, but I held on to Yahweh Shaddai. Hindi lang sakit, hindi lang problema, kahit sa sarili mong gawain, kahit sa mga nakakataas. Pero alam niyo, ang sabi ng Panginoon, what is it to you? Follow me. When you follow the Lord, you will reap the blessings. Hindi lang ngayon, because when time comes, you will see God works in wonders. Amen. But you have to go through sufferings. That's what Jesus said. Carry your cross. Yung cross natin, can we compare it to the cross of Jesus? We have to shed blood as well. No? Kasi my thinking, when I lost 32 pounds, my muscles, my fat, my blood, that was my sinful self. I said, Lord, here I am, cleanse me and use me, oh Lord. Before I try to change other people, but no way. The Lord was telling me, you change yourself first. Clean yourself. Forgive anybody in your heart. Bibigyan kayo ng kapangyarihan ng Panginoon na magpagaling. Ako hindi ko sinasabi na ako nagpapagaling. Hindi ako nagsasabi, napagaling ko yun. No. Because that's Jesus in our hearts. When I think you heard my testimony about my youngest. I have 4 grandsons, grandchildren, 1 daughter, 3 sons. My youngest one, when he was in the womb of my daughter-in-law, they found a hole in his heart. And I remember, that my husband's niece, when she was in the womb of her mother, she had a hole, and she delivered her in the Philippines. There's no heart center. She grew up to 7 years old. She died. Ang sakit, di ba? Sa isang magulang na mawalan ka ng anak. Bakit binuhay pa kaya? We don't know. So we remember that. I said, Lord, this is my grandson. Lord, spare my grandson. Totoo sa El Shaddai. We were in the Philippines, and my daughter-in-law and my son called us. Said, Mom, no more hole in his heart. How true is El Shaddai, no? Maglingkod ka lang. Purihin natin ang Panginoon. Those things during your down in your life,
No, marami kami naging problema ng brother husband ko. Pero nakatayo pa rin kami. Why? Because of God is with us. Jesus, ang ganda ng kanta niyo, no? Oh Jesus, your presence is heaven to me. Minsan nalilimutan natin na nasa atin ang Panginoon. Minsan nahihiya ako sa sarili ko. Pag nagkakasala ako, Diyos ko, nandito ka pala sa akin. Nung tayo bininyagan, nung tayo tinagbilang, nung tayo kinasal, anong sabi ng Diyos? Lahat ng sacrament na yun nandun siya. Yung Holy Spirit na bigay sa atin ng baptism, hanggang ngayon nandito sa atin. Sino yun? Diba? Si Jesus, Yahweh Shaddai, at the Holy Spirit ay isa lang. Noong si Jesus, noong si Peter, si James, and John, akala nung tatlo, lalo na si Peter, Lord, it is good that we are here. If you wish, I will make 3 tents here. One for you, one for Moses, and one for Elijah. Hindi na naisip na si Moses and Elijah ay namatay na at nabuhay. Ang gustong iparating ng ating Panginoong Jesus sa tatlong disciples na yun ay merong langit. Alam niyo tayo, minsan, nagpapakasaya tayo na parang walang langit. Diba? Parang hindi na natin iniintay yung kinabukasan. Kailan tayo mamamatay? Kaya kailangan handa tayo eh. Kailangan we always go to confessions. Jubilee year. Nung araw, I didn't know that Jubilee year. The importance of Jubilee year. Natapos siyang Jubilee year noong January this year. And then, oh my God, thank God. Si Pope Leo, binalik ang Jubilee year, Saint Francis, 800 year of his death. Pumunta kayo sa simbahan ni Saint Francis, meron kayo dyan, alam ko meron. Magmisa kayo, mag-communion, mag-kumpisal, even 20 days before you went to the church and 20 days after. And pray the Pope's intention. Tanggal ang kasalanan mo natin. Maniwala kayo. Sinabi ng Papa sinabi ni Pope Leo IV. Noon, hindi ko iniintindi yung yung Jubilee year na yan. At yung nakaakibat na kasalanan ng mga kasalanan, tayo pala, kahit na nangumpisa na, meron pa rin nakaakibat na parusa. Diba si Moses? Remember Moses? When he killed pinampatay na si Uriah, diba? Dahil nakiabit siya dun sa asawa. He made a confession. Pero sabi ng Diyos, ang ika-4 na mamatay yung isang anak niya. Pero yung palang Jubilee, pwedeng matanggal yun. Pwedeng, kasi yun ang pangako ng Panginoon. Every 50 years lang yan Pero ngayon talagang we are so blessed that we have another Jubilee year. From January 10 this year up to January 10 next year. Tanggal ang mga nakaakibat. Nandiyan yung mga sakit. Kasi ako nagkasakit. Yan, diba sabi ko? Lord, kung yung mga sakit ko ay dahil sa aking mga kasalanan, I offer myself. Pero huwag mo muna akong kunin,
Basta sila. And I offered my sacrifices to Him. Paggawa lang ng talk. Talaga naman. Diyos ko. Pero, ang galing ng Diyos, no? Minsan yung piniprepare ko, hindi ko natutok. Talagang ang Holy Spirit lang talaga ang... Pero you have to, alam niya nung nakilala ko sa El Shaddai, back to back yung Bible talaga. Books kasi. Catechism of the Catholic Church. Back to back yun na, nabasa ko. Pero naliligo. Have to go back. And then, I also, mga books ng mga santo, ng mga, binasa ko. Pero I wasn't really, mag-gospel share. Pero sabi ko sa sarili ko, Lord, sige lang. Noong nagkasakit ako, pandemic yun. Tinigil ko yung pag-share ko. Sabi ko, Sister May, wag mo na, baka ako mamatay, makakupit ako. Sa payat ko yun, 70 pounds. Imagine, kahit pa rin ako. 70 pounds. Yung mga pasyente ko na ganun, namamatay. Failure to try, namamatay. Pero sa Diyos, hindi ka na naman. Lord, wag mo muna akong kunin. Nag-alaga pa ako ng nanay ko. Diba? 101 and 5 months. Bonus na yun ang Panginoon sa akin. Yung mga kapatid ko, 10 kami. Galit na galit. Yan sila sa El Shaddai. Kinukuha lang ni Bilali ang pera mo. Narinig na yan. Pero nakilala ko sa El Shaddai eh. Noong nag-upisa kami 1991. Wala pa kami disciples noon, 3 lang. Nakwento ko na. 3 lang yung disciples namin noon. Namatay yung 2. Yung isa, nagtayo pa ng sarili. Hanggang ngayon, disciple pa natin. Hindi ko sasabihin sa inyo. Kilala niyo yan. Pero, napatawag siya ng Panginoon. Nagsarili siya. Tapos, nung nakita niya siguro na hindi umali yung prayer niya. Tapos, nakita niya ang dami ng gawain ng siya. Umali siya. Winner ko naman ng sister. So, ganun lang tayo, no? Patawad. Kasi ang Diyos, tinatawag tayo kahit makasalanan. Si Peter, James, and John. Si Peter na, di ba? Dinay si Jesus. How many times? 3 times. Tayo rin, di ba? Pumabagsak din tayo. Pero thanks be to God, merong confession. Yun ang hindi nagkakasali sa inyo. Sister Nancy. I like your way of emceeing. But anyway, nasa na ba ako? And behold, Moses and Elijah appeared to them. You know why Jesus talked to Moses and Elijah? Moses was called to receive the law, no? And then, si Elijah, mga namatay na yun. Para i-prepare yung disciples na huwag silang matakot dahil si Jesus will go through suffering, passion, death, resurrection. Meaning there is afterlife. Diba? Pero hindi lahat ng mag-e-El Shaddai straight sa langit.
hindi tayo nakakasiguro. Kasi nandito pa tayo. Kaya kailangan palagi tayong, you always have to confess our sins. No? Always, always, always. You know my favorite Protestant that turns into be a Catholic, she's Kat Hannah. You know, in our retreat, I was surprised that Father Leo will talk about the book of Kat Hannah. Doon ako, yung pananampalataya ko sa misa, take that book. You get that book. Long Supper. Paano siya naging Katoliko? Hindi lang naging Katoliko, naging powerful preacher ng Catholic Church. Ganyan yung mga makasasalanan eh. Pag tinawag ng Panginoon, they became powerful. Remember St. Paul? Saul, because of the prayers of Saint, sino yung binato? Yung huling na binato? Matthias ba yun? No, si Matthias. Ano sabi niya? Lord, forgive them, for they do not know what they do. Nandun si Saul. Anong pinagdasal? Kaya naligtas yung si Saul na naging Paul. Gawa ng pagdadasal ni Matthias na pinagbabato doon. Magagalit, tama ba ako? Oo. Pilitin niya sa cellphone. Kasi nalilimutan din namin, di ba? Hindi naman kami perfect. Kaya tayo, yung mga umaaway sa atin, blessing yan. Pagdasal mo. Ito, kukwento ko sa inyo. Na-share ko na sa launch. Last August, hindi ako nakauwi. We always go to the Philippines. When my mom was still alive, I take her twice a year. Kasi may pera naman siya. So, sige. Mamasihan mo lang ako. So we went home twice a year. But she died last March 6th. Oh, it's coming her first year. That anniversary. So, I don't know. I was still, I don't know why I didn't go home. Parang nakasakit yata ako noon or ano. So, I didn't go home. After a month, I have a sister in the Philippines. She retired here. She's the only one there. I have no more other sisters there. And took care of our house here. So, she lives like a millionaire. Kasi $50, 50 something ang ano. Ayun, ang ganda ng buhay ko. But, she has an attitude. Wow. But I always pray for her. And then 1 month after August, September, she called me and said, sorry, oh my God, she was cursing me. Why are you cursing her? Why did you stop by our house? I saw you in Luneta. Wala, nandito ako sa St. Kelvin. Kasi maraming chismosa sa atin. Nakita ko yung kapatid mo. Hindi sa Luneta. Maraming galit kay Rachel. Mga mayayamang kulog. She just said a lot of things about me. Wala ka utang na loob, dadagan, excuse me. But I did not. Hindi ko siya inaway. Tapos sabi ko, okay, I'll send you a picture when we were in St. Kevin. So I sent it to her. Napahiya siya siguro. Sabi niya, sorry, I'll give you $1,000. Napahiya siya. Parang yun yung ano niya sa akin. Sabi ko, okay.
umaaway sa iyo, quiet ka lang. Be still. Pero huwag kang don't put that in your heart. Kasi andyan ang Panginoon, di ba? So, another thing, I have one more. I have somebody that hates me so much. I don't know, because I'm from El Shaddai. Blessed are those that are persecuted because of me. Yours is the kingdom of heaven. Tandaan niyo yan. Huwag kayong titibok. Ipagdasal niyo pati. Alam niyo, may nangyari sa kanya napakasakit sa buhay. Sino tinawag na ako? Kasi she knows that I'm from El Shaddai, that I've been nice to her. Since then, she changed. Oh, my sister called again a few months ago. Solly, there's 50% off in Philippine Airlines. I'll give you 2,000. Come home. Totoo. Sinungaling ba ang Diyos? Ang hirap gawin, ano? Kung ako yun ng araw, pinunto ko na sa inyo, magkano ka? Laga ako ng araw. Tapos, the changes, the transfiguration in our lives has to be done slowly, no? Slowly, like si Peter, hindi naman galing siya. But he is always with Jesus. And Jesus saw something to Peter. So he made Peter the first what? The first hope. He was the first hope. Saint Peter's chair. We celebrate that, diba? Oh Jesus, your presence is heaven to me. Sometimes naman. Isang ano na. Oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, your presence is heaven to me. Magbabago na ba tayo? Magbabago na ba tayo? Kasi lahat tayo kasalanan. Inaaway niyo pa ba asawa niyo? Ako hindi. Dati. Huwag niyo nakaaway yung asawa niyo. Pakita niyo sa asawa niyo na holy na kayo. Anak nung araw, lagi kong ginagalit gagaling ng asawa. Naging ano yan eh. Diba? Narinig niyo na yung kwento ko na. Hiwalayan niyo na ako kasi punta kay Usyatay. Eh sabi ng tatay ko, aral kayo para pag hiniwalayan kayo ng asawa niyo, tatayo kayo sa sarili niyo. So nag-aral kami. Nung ina-offer niya ako ng divorce, may dalawa na kami na anak. Hindi nag-era siya rin na. Narinig ko yung, anong susundin ko? Yung salita ni Jesus na, whatever you put together, no man can separate. Ang salita ng patay ko, mag-aral kayo para kayo ay hiniwalayan ang kasama niyo, makakatayo kayo. Buti na lang nakagawa siya dayo.
Pasok ako sa kwarto, nandun yung ni Mama Mary. Kasi Mama Mary was telling me, bumalik ka doon, humingi ka ng tawad. Ha? Anong ginawa ko? Umatin lang ako ng traditional. So, you heard it during our anniversary. Yung husband ko, supportive na siya. Very supportive na siya. Nag-inquire pa nga yan eh. Kaso muna, COVID. Yung COVID na yan, ang daming dinisgrasya. Mga core namin, ang dami nun eh. Nagsipag-isawa, lumayo. Pero okay lang. Darating. Di ba? Kami na kumakanta, magaganda ng mga boses namin. Binigyan tayo ng talent dito. Di ba? Tsaka, sinasamahan tayo ng Panginoon. Gawaan siya ng Panginoon. Hindi tayo pababayaan. So, ang doon, Lent na. Ilang Lent pa tayo na. One, sinasabi ko. Easter na, nag-aaway pa rin tayo. Nahayakot siya. Sabi niya, ngayon, sabi niya, lagi siya sa Blessed Sacrament. No? Yung prayer natin, kahit anong katagal, din ng Panginoon. Mumurahin pa ba asawa niyo? Hindi na. Diba? Ang sabi ng Panginoon, mag-bless ka. Be a living sacrifice. Pinakita ng Panginoon ang langit na mayroong langit kay Peter, James, and John. No? Ang sabi ng ng Panginoon, kaya lang pa tayo i-prepare na natin yung sarili natin papunta sa langit. Minsan nalilimutan natin, no? Na may tayo. When I was working as a hospice nurse, gabi lang, namamatay. Hindi mo naman pinapatay. Kasi kapalit na kami. Talagang mamamatay lang sila. You know, we prepare them. We call the priest, kung Catholic. We call the priest, we prepare the cemetery with our help. Alam niyo ba na pag Katoliko ka, active ka sa church niyo, at wala kang perang pambili ng lupa, pumunta ka sa Amino. Kasi merong program ang Catholic Church. Walang nakakaalam nito, hindi kami lang. Ano yung program ko si Alay. Yung gitarista niyo? Sister Ana. Atay na ba? 5 minutes. Si Brother Tony. Sabi ko, St. Kevin yung pinakausap ko. Nabigyan siya ng Lord. Praise God, diba? Hindi ako ito. Kasi yung mga talento natin, kailangan i-share natin yan. Bakit ang bilis ko? Sige. 1 minute. Kung nandun si Jesus, nandun si Mama Mary. Kailangan mag-rosaryo kayo. Sino hindi ba mag-rosaryo dito? Para ako si sister. Niwala kayo. Kami merong bedtime rosary. Every night. Ilan tayo? 50, 40, 50. Hindi ko sila nalawagan. Basta na lang sila. And we learn about the saints. Doon sila na-attract sa amin ng saints. Sali kayo sa amin. Si Cristeta, hindi na naman sa amin yan. Diyan siya natutunan. Dahil natutunan sa amin. Ang daming answer prayer with the July, of course. Sabi ko, pag nag-share kayo, huwag nang
tumataas yung mental grocery kasi na-hotspot ako kay Sister May. Alam ni Sister May, magtatayo ako ng sarili ko. Di ba? Sa council meeting. But anyway, natutunan ko kayo. Ang Panginoon ay laging nasa atin, hindi lamang sa Mount Sinai, hindi lamang kay Peter, James, and John, kundi sa ating puso. Diba? At saka ang relationship, pinakita ng Panginoon na hindi lang personal relationship sa Kanya, divine relationship. Alam niyo ba na we are human and divine? The minute that you partake of that Holy Communion, nagiging parte tayo ni Jesus eh. Pero si Jesus is 100% human, 100% divine. Nakakiya kung tayo ay magkakasala pa. Diba? Diba? Tapos na. Nagagalit na si brother tayo. Sige, tayo na tayo. Parang natutunan tayo. We need to change. Stop. And start doing something for you. As we worship you, let all come and see all the mercy we receive from you and set me free. As we worship you, let all this joy fill our hearts, bring a hunger and a hope to know.
Yes, Lord Jesus. Always, we know you are always with us. May we always worship you, O Lord, with our attitudes, with the words we say. Always glorify you, Lord. Lord, it's hard sometimes to change, but you're the only one that could help us. You're the only one that is powerful, O Lord. Lord Jesus, you showed us many miracles. May we not deny you anymore, Lord Jesus, with our bad attitudes, with our bad actions, O Lord. Lord Jesus, save us, O Lord. As we are saved, we'll help to save others, O Lord, most especially our loved ones. Those people that are around us. Panginoon, huwag sana namin sayangin ang pakikinig ng mga salita ng Diyos tuwing Huwebes, tuwing Linggo, sa simbahan, Panginoon. Panginoon, harinawa, sa darating na Easter ay bago na kami, Panginoon. Panginoon, palagi mo kaming paalalahanan na wala kaming magagawa kung nandito ka sa aming palagi, which you are always with us, O Lord. We just forget. Lord, thank you. Thank you for this Alhambra Cell Group, Panginoon, na nandito tuwing Huwebes, nag-iintay, nagpapahayag ng mabuting balita na galing sa iyo. Panginoon, harinawa ang mga tumatak sa lugar na to ay ma-bless, O Lord. Hindi lang material, kundi spiritual, Panginoon. Lord, lagi kami nang hihingi sa iyo ng mga bagay-bagay, Panginoon. Pero ngayon, Panginoon, ang hinihingi namin ay maging malinis kami sa darating na Pasko, na Easter, Panginoon. Lord, thank you. Thank you so much. Thank you na ginagamit mo kami, hindi lang ng mga disciples, the singers, those that are attendees, O Lord. Because without them, there's no prayer meeting. Amen. So Lord, bless each and every one of us. Thank you, Lord. Thank you for blessing each and every one of us. In Jesus' mighty name, with the Blessed Mother Mary, the angels and the saints, we say amen, amen, amen. Let's give thanks.
Yahweh Shaddai, we pray for Sister Soli, we pray for the whole family and loved ones. Continue to pour upon her, O Lord, all the blessings upon blessing, mighty protection from you, O Lord. Keep her away from any sickness and any danger. Continue to pour upon her your anointing, your wisdom, your knowledge, O Lord. May she spread your word in many, many places. This we all pray by the power of the Holy Spirit in Jesus' mighty name. Everybody say, Amen. Amen. Muli palakpakan po natin si Yahweh Shaddai. At tagumpayan na ang kanyang gawain ngayong gabi dito sa Alhambra. Bless na bless tayo lahat dahil na ating napakinggan ang mabuting balita na binahayo ng ating Panginoon through Sister Soli Ramos. Thank you, Lord. Thank you, Yahweh Shaddai. At maraming salamat din po sa mga PA niya. Sister Lilia, Sister Adele, and Sister Baby. Thank you, Lord. Thank you, Yahweh Shaddai. And of course, maraming salamat po sa mga patuloy na ginagamit ni Yahweh Shaddai dito sa ating ubasan. Uunahin ko ng ating MC every Thursday. Talaga naman, Sister Nancy Quintana. Thank you, Lord. Thank you, Yahweh Shaddai. At ang ating mga instrumentalists, Brother Pupoy and Brother Ray. Thank you, Lord. Sa mga patuloy na pinag-Shaddai, lalo na ang ating BTS. At saka siya rin gumagawa ng ating PowerPoint. Sabi ka, media coordinator. Brother Ronnie Johnson. Thank you, Lord. Thank you, Yahweh Shaddai. At sa nag-opening prayer. Brother Ronnie, thank you very much sa ating mga councils, sa ating mga members, workers, sa ating mga youth. Maraming salamat. Assignment ko next week. Thank you, Lord. Thank you, Yahweh Shaddai. And of course, sa ating mga elders, si Mama Gets, si Mami Ko, si Sister Sylvia. Thank you, Lord. Thank you, Yahweh Shaddai. At sa ating mga food committees, siyempre, thank you, Lord. Sister Amy, Sister Max, Sister Baby. And sa lahat-lahat na hindi ko na-mention, maraming salamat po. To God be the glory. Amen? Amen. Atin na pong bless ang ating pagkain na ating pagsasalusaluhan ngayong gabi. Bless us, O Lord, and this day gifts which you are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Tayo ay kumakain. Kahit na. Salamat sa iyo. Sige po,